Sa supermarket, binayaran ko ang mga pinamili ng anak ko at manugang. 1,300. Hindi na ito first time. Hindi na rin ika-negatibo, 1-0 o ika-negatibo 20. Minsan na namang hindi pumasa ang card nila, at ako na naman ang nagkasundo ng problema. Habang pinipindot ko ang iyen ko, narinig ko ang manugang ko na bumubulong sa kaibigan sa telepono. Sige lang, pindutin mo lang sa tamang spot, magbabayad ang matanda ng lahat. Natatakot siyang maiwan mag-isa. Nagkunwaring hindi ko narinig. Tulad ng lagi kong ginagawa, bilang 63 anyos na lalaki. Natuto kang magkunwari na hindi nakikita, hindi naririnig, hindi nakakaramdam, dahil mas masakit aminin na ginagamit ka ng sarili mong anak kaysa sa suntok sa mukha. Dahil ang pag-amin na 40 taon ng sakripisyo bilang ama ay naging walking credit card lang pala, ay parang kutsilyo na tumatago sa dibdib habang palabas ng supermarket. Bitbit ang mga supot. Habang sila naglalakad sa unahan, nag-uusap tungkol sa bakasyon sa Boracay. Isang bakasyon na hindi ako inimbita, pero malamang ako pa rin ang mag-finance. Isang matandang babae, mga 70 anyos, na hindi ko pa nakikilala, lumapit sa akin. May ganong discreet na paraan siya ng isang taong gustong magsabi ng mahalagang bagay nang hindi nakakaagaw pansin. Yung controlled na urgency ng taong alam na kaaway ng lahat ang oras. Pasensya na po sa abala. Bulong niya habang mabilis na sumulyap kung nasaan ang anak ko. Pag umalis na sila, huwag mo munang galawin ang kahon na iwan nila sa bakuran. Pero pag siguradong hindi na sila babalik ngayon, tingnan mo. Dapat mong malaman, di ba? Nerbiyos akong natawa. Yung tawa ng lalaki na ayaw aminin na nalilito. Ete, mukhang nagkamali po kayo ng tao. Nakatira ako sa Blue House sa tapat ninyo. Nakikita ko ang marami. Alam ko, 40 taon kang nagtrabaho sa pabrika ng bakal. Alam ko, namatay ang misis mo 3 years ago. At alam ko, hindi mo deserve ang ginagawa sa'yo. Inabot niya sa akin ang maliit na papel na nakatupi. Ako si Lola Francisca. Kung gusto mong makipag-usap sa taong nakakaunawa, kumatok ka lang sa pinto ko. Kahit anong oras. Itinago ko ang papel sa bulsa nang hindi ko pa rin naiintindihan. Nawala si Lola Francisca sa gitna ng mga sasakyan, sa parking lot na parang hindi siya umiral. Parang multo na sinugo para gisingin ako sa masamang panaginip na tumagal ng mga taon. Pag-uwi ko, si Rafael at si Cynthia, mabilis na nag-ibaba ng pinamili. Nag-usat tungkol sa urgent commitments na laging lumalabas pag malapit sila sa akin. Tatay, may iniwan kaming gamit sa bakuran para sunduin mamaya. Sabi ni Rafael, iniiwasan ang tingin ko tulad ng lagi niyang ginagawa pag nagsisinungaling siya. Huwag mo munang galawin. Importante yon, documents ni Cynthia, trabaho-related. At andun na naman ako, mag-isa sa bahay na ipinatayo ko sa sarili kong kamay. Sa kusina kung saan si Maria ang gumagawa ng kape, tuwing umaga sa loob ng 35 taon. Naramdaman ko ulit yung familiar na bigat sa dibdib. Yung bigat ng taong nagtrabaho buong buhay para igalang. Pero natuklasan na hindi automatikong dumarating ang respeto sa sakripisyo. Yung bigat ng lalaki na nagpalaki ng anak na akala niya lalaking ginagawa. Pero natuklasan na nagbigay lang pala siya ng pera sa estranghero. May mga katahimikan ng ama na mas mabigat pa sa sigaw. Yung katahimikan ng bakanteng bahay pag-alis ng anak. Yung katahimikan ng teleponong hindi tumutunog tuwing linggo. Yung katahimikan ng hapag na para sa isa lang. At may partikular na katahimikan ng ama na ginagamit. Yung katahimikan ng taong alam na ginagamit siya. Pero walang tapang na harapin dahil natatakot mawala kahit yung konting pamilya na natira. Ng gabing yon, nakahiga sa kama na lalong lumalaki bawat araw. Naramdaman ko yung hapdi sa lalamunan na alam ng lahat ng lalaki. Pero kakaunti ang umaamin. Yung hapdi ng taong lumunok ng luha nang matagal na nakalimutan na kung paano bumaba. Yung hapdi ng taong nagtrabaho, 60 oras kada linggo sa loob ng dekada, para mabigyan ng magandang buhay ang anak. At ngayon natuklasan na ang tanging maganda sa buhay ng anak, ay ang bank account ng tatay. May partikular na pag-iisa ng lalaki na lumikha ng mga anak na naging estranghero pagkatapos. Yung pag-iisa ng taong nagtrabaho, 40 taon akala niya pamilya ang binubuo. Pero natuklasan na in defense lang ang pinopondo. Yung pag-iisa ng taong nagturo ng values. Pero ang tanging value na natira ay ang halaga ng pera niya. Kinabukasan, pagbukas ko ng pinto sa likod para didiligan ang mga halaman na sobrang mahal ni Maria. Yung mga sunflower na sinasabi niyang nagpapaalala sa akin dahil laging hinahabol ang liwanag, halos mahimatay ako sa nakita ko. May kahon ng karton sa bakuran, pero hindi basta kahon. Bukas ito, ang takip itinapon sa gilid. Parang sinadya na makita ko ang laman. Para may nagdesisyon na deserve kong malaman ang totoo, kahit masakit. Ang unang mga larawan ay nagpapauga sa akin.
Si Rafael sa mga lugar na hindi ko kilala. Nakamamahaling damit na hindi ko pa nakita. Nagmamaneho ng mga sasakyan na hindi yung lumang multicab na sinasabi niyang kaya lang niyang panatilihin. May mga litrato sila ni Cynthia sa mamahaling restaurant, sa bakasyon sa Boracay, sa Cebu, sa mga lugar na pangarap ko ring puntahan. Pero wala akong pera noon dahil lagi ko silang tinutulungan. Sa lahat ng litrato, nakangiti sila. Malapad. Tunay na ngiti ng taong talagang natutuwa. Ngiti na matagal ko nang hindi nakikita pagkasama ko sila. Pagkasama ko, lagi silang may itsura ng taong nagdurusa sa bigat. Nagpapatupad ng obligasyon. Nagpapanggap ng pagmamahal para mapanatili ang pinagkukunan ng pera. Pero ang sumira talaga sa akin ay yung folder na may bank statements, account na hindi ko alam, savings na wala akong kalam-alam, at mga halaga. Diyos ko, mga halaga na nagpapakita ng monthly deposits na 15,000 hanggang 20,000. Pera na pumapasok bawat buwan, habang humihingi siya sa akin ng utang na 300 para sa grocery, 500 para sa repair ng sasakyan. May mga sakit na nilulunok ng lalaki sa loob ng taon, hanggang isang araw, hindi na kaya ng lalamunan. Ilang ama ang nararamdaman sa sarili na ang dekada ng sakripisyo ay mas mababa pa sa pansamantalang kapritsyo. Ilang lalaki tulad ko ang natutuklasan na ang pagiging mabuting provider ay hindi garantiya kahit isang hapunan sa Father's Day. Gaano katagal kaya ng lalaki pag natuklasan na tanga siya sa sariling bahay? Kung naramdaman mo na ang buong buhay ng trabaho bilang ama ay mas mababa pa sa kapritsyo ng anak, manatili ka hanggang dulo ng kwentong ito. Dahil ang nangyari pagkatapos ng umagang yon ay nagturo sa akin na ang lalaki ay nawawalan lang ng dignidad kapag tinanggap na maging bangko, hindi ama. Mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na kwento. Maraming ama diyan na kailangang makinig nito. Bago magpatuloy, kung gusto mo ang mga totoong kwento tulad nito, mga istorya na nagpapakita na hindi pa huli para bumawi ang lalaki ng sariling halaga, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dahil dito hindi kwento ng biktima ang sinasabi ko, kundi kwento ng mga lalaking nagdesisyon na kumilos. Ako si Alberto. 63 anyos na ako at kailangan kong balikan ng kaunti ang nakaraan para maintindihan mo kung paano ako nakarating sa sandaling yon sa bakuran. Hawak ang mga bank statements na nagpapatunay ng 20 taon ng kasinungalingan. Dahil ang kwentong ito ay magpapaisip sa maraming ama kung ano ang tinatanggap nila sa ngalan ng pag-ibig pamilya. Sa loob ng 41 taon, nagtrabaho ako bilang machine operator sa pabrika ng bakal sa Valenzuela. Gumigising ako ng alas -5:30. 30 ng umaga mula pa noong 22 anyos ako. Mga kamay na kalyo na hindi na nagmukhang malambot kahit weekends. Likod na sumasakit hanggang ngayon dahil sa pagbubuhat ng mga piyesa na mas mabigat pa sa akin. Uniforme lagi malinis dahil pinipilit ni Maria na lumabas ako ng bahay na maayos. Dahil ang disenteng trabaho ay may karapatang magmukhang disenteng, sabi niya. Hindi ako absent kahit isang araw dahil sa katamaran. Sa 41 taon, absent ako ng eksaktong 17 beses. 9 noong ipinanganak si Rafael at naospital dahil sa pneumonia. 4 noong nagka-cancer si Maria at kailangan ng chemo. 3 noong namatay ang tatay ko at inayos ko ang libing. At 1 noong nabali ang 2 daliri ko sa makina pero bumalik ako kinabukasan na may plaster pa ang kamay. Hindi ko tinanggihan ang overtime kung kailangan. Sabado, Linggo, holiday, madaling araw. Pag tumunog ang telepono, pupunta ako. Dahil kailangan ni Rafael ng private school. Pagkatapos high school, college, kasal, sariling bahay, mas magandang sasakyan, laging may iba pa. Hindi ako nagsabi ng hindi kung kailangan ng pamilya. Nang gustong mag-aral ni Rafael ng business administration sa mahal na private school, nag-overtime ako ng 2 taon para mabayaran. Nang gustong magpakasal siya sa party na 300 bisita, ibinenta ko ang sasakyan na binili ko para kay Maria at bumalik kami sa DAIP sa loob ng 3 taon. Nang gustong bumili ng sariling bahay, refinance ko ang bahay ko para mabigyan siya ng down payment. Sa loob ng 25 taon, akala ko lalaki ang ginagawa ko. Sa loob ng 25 taon, akala ko ang sakripisyo ng ama ay pag-ibig ng ama. Sa loob ng 25 taon, kinumbinsi ko ang sarili na ang mabuting ama ay yung laging nagsasabi ng, laging nagbubukas ng pitaka, laging nagsosolve ng problema ng anak. Si Rafael ipinanganak ng 25 anyos ako at 22 si Maria. Maganda siyang babi, umiyak pero maganda. Binubuhat ko siya pag-uwi galing trabaho at iniisip, ang batang to, mabibigyan ko ng lahat ng wala ako. Hindi siya magdurusa tulad ko. Mag-aral siya, magkakaroon ng magandang trabaho, magiging successful. At siniguro ko yon. Nang 5 taon si Rafael,
Gusto ni Maria na sa public school malapit sa bahay siya mag-aral. Pero pinilit ko na sa private school siya. Hindi mag-aral ang anak ko sa school na mahihirap, sabi ko. Nag-overtime ako ng 2 oras araw-araw para sa tuition. Umuwi ako pag natutulog na siya, pero binabayaran ko. Nang 8 anyo siya at gusto ng bisikleta. Nagtrabaho ako ng Sabado at Linggo sa construction ng kakilala para mabili ang pinakamagandang bisikleta sa tindahan. Nang 12 anyo siya at lahat ng kaibigan niya may Nintendo. Nagloan ako sa bangko para mabili yon. Nang 15 anyo siya, ibinenta ko ang motor ko para bumili ng computer. Dahil feature yan, akala ko. Noong teenage years, lalong naging estranghero si Rafael. Hindi siya masamang bata, pero hindi niya pinahahalagahan ang kahit ano. Binibigyan ko ng mamahaling regalo. Pagkatapos ng 1 linggo itinapon sa sulok. Humihingi ng pera para makalabas kasama ang barkada at hindi man lang nagpapasalamat. Umuwi ng huli, sumasagot ng masama pag sinaway, at lagi siyang ipinagtatanggol ni Maria. Hayaan mo, Alberto. Ganyan talaga ang mga binatilyo. Tinitiis ko. Tinitiis ko dahil akala ko face lang yon. Tinitiis ko dahil sobrang busy sa trabaho kaya wala akong oras makipag-away. Tinitiis ko dahil gusto ni Maria ng katahimikan sa bahay at gusto kong masaya si Maria. Pero sa kaibuturan, nararamdaman ko na may mali, na lumalaki si Rafael na sanay na tumanggap ng lahat ng walang ibinibigay kapalit. Nang matapos niya ang high school, tinanong ko, ano ngayon, anak? Magtatrabaho ka ba? Mag-aral ka pa? Tiningnan niya ako na parang sinabi ko ang katangahan. Tatay, magko-college ako, syempre. Hindi ako magtatrabaho sa pabrika tulad mo. Yung paraan niya ng pagsabi, may halong pang-asar, masakit, pero tinitiis ko ulit. Binayaran ko ang 4 na taon ng business admin sa private school na 1-0. 000 kada buwan noon 2003. 1-0. 000 na kalahati ng sweldo ko. Sa loob ng 4 na taon, nagtorta ako para makatipid sa tanghalian. Sa loob ng 4 na taon, hindi kami bumili ni Maria ng bagong damit. Sa loob ng 4 na taon, ang tanging libangan namin ay manood ng sa sala pagkatapos maghapunan. Pero nagtapos si Rafael at imbes na maghanap ng trabaho, gusto niyang magma-masters. 2 taon pang tuition, 2 taon pang sakripisyo. Tatay, ngayon, walang masters, walang magandang trabaho, sabi niya. At naniwala ako dahil gusto kong maniwala na magiging successful ang anak ko sa lahat ng sakripisyo. Nang makakuha na siya ng trabaho sa edad na 27, huminga ako ng maluwag. Sa wakas, maglalakad na siya sa sariling paa. Sa wakas, makakapag-isip na kami ni Maria para sa sarili namin. Baka makapagbakasyon, baka maayos ang bahay, baka makabili ng mas magandang sasakyan. Pero dinala niya si Cynthia sa bahay, maganda, may pinag-aralan, anak ng middle-class family, nursing student, 2 taon mas bata kay Rafael at buntis. Tatay, gusto na po naming magpakasal, sabi niya isang Huwebes habang hapunan. At kailangan po namin ng tulong para makapagsimula. Yung tulong na yon naging pagpondo ng kasal para sa 300 bisita. Naging kompletong furniture para sa 3-bedroom house. Naging sasakyan para sa mag-asawa dahil buntis nga naman. Hindi pwedeng sumakay sa daip. Naging 3 taon pang sakripisyo na akala ko huli na. Pero hindi naging huli. Dahil miscarriage si Cynthia sa 5 buwan at nagka-depression ang mag-asawa na nangailangan ng mahal na therapy. Bakasyon para makalimot. Treatments na hindi covered ng PhilHealth. At lagi si Rafael na humihingi ng tulong na may itsura ng nagdurusa. At lagi akong nagsasabi. Taon pagkatapos, nabuntis ulit si Cynthia. Nanganak ng anak na si Sofia. Ang magandang apo ko na minahal ko, higit pa sa buhay ko. Pero ang pag-aalaga ng baby ay mahal. Diapers, gatas, damit, doktor, gamot. At lagi si Rafael. Tatay, pwedeng makahingi. Para po sa apo ninyo. Paano magsasabi ng hindi ang lolo kung para sa apo? Sa loob ng 15 taon, mula 2005 hanggang 2020, pinondo ko ang buhay ni Rafael at Cynthia. 15 taon ng monthly utang na mula 300 hanggang 2,000. 15 taon ng tatay hanggang makaayos lang, tatay hanggang sa mahirap na phase na to, tatay hanggang sa mapromote lang. Sa loob ng 15 taon, akala ko tinutulungan ko ang anak ko na makabuo ng buhay. Sa loob ng 15 taon, akala ko ang mabuting ama ay yung laging nagsasave. Sa loob ng 15 taon, kinumbinsi ko ang sarili na ang pag-ibig ng ama ay ipinapakita sa pagbubukas ng pitaka. Namatay si Maria noong 2020 dahil sa COVID complications.
3 buwan sa ospital, 2 sa ICU, 1 sa bahay na may after effects. 4 na beses lang bumisita si Rafael sa loob ng 3 buwan. Lagi may dahilan. Mabigat ang trabaho, hindi maganda ang pakiramdam ni Cynthia, may exam si Sofia sa school. Lagi may mas importante kaysa dalawin ang inang namamatay. Sa libing ni Maria, umiyak si Rafael. Umiyak ng malakas. Niyakap ang lahat. Nagbigay na magandang speech tungkol kung gaano kaganda ang nanay na si Maria. Pero 1 linggo pagkatapos, nang basahin ng abogado ang will, ang unang tanong niya, "Tatay, sayo na lang ba lahat ng bahay?" Doon ko naintindihan na hindi nag-iisa namatay si Maria. May bahagi rin ako ang namatay kasama niya. Yung bahaging naniniwala na ang pamilya ay walang kondisyong pag-ibig. Yung bahaging naniniwala na ang pagiging ama ay igagalang ng mga anak. Pagkatapos mamatay ni Maria, lalong dumalas ang pagbisita ni na Rafael at Cynthia. Pero hindi dahil nag-alala ang anak sa biyudong tatay. Dahil interesado silang mapanatili ang pinagkukunan ng pera. Dumadating sila lagi sa oras ng tanghalian. Kinakain ng luto ko. Dinadala ang mga leftover sa kanila. At laging umaalis na may utang na pera. "Tatay, hindi ka pwedeng mag-isa," sabi ni Cynthia na may matamis na boses. "Nag-alala kami sa'yo. At susunod ang hingi. Tatay, pwedeng makahingi ng 500. Sira ang sasakyan. Kailangan naming pumasok sa trabaho." Sa loob ng 3 taon mula nang mamatay si Maria, ginawa ko ang routine na yon. 2 beses sa 1 linggo ang pagbisita na interesado. Hingi ng pera na naging sigurado. Pag-iisa na akala ko normal para sa 60 anyos na biyudo. Akala ko swerte ako na may anak na nag-aalala sa akin. Kahit lagi yung pag-aalala ay may halagang piso. Hanggang sa umagang yon nang makita ko ang kahon sa bakuran at nagbago ang lahat. May mga senyales na ayaw mong makita dahil mas masakit ang kunwaring maayos ang lahat. Sa mga huling taon ni Maria at lalo na pagkatapos niya mawala, puno ng senyales na nakikita ako ni na Rafael at Cynthia bilang personal ATM. Pero pinili kong hindi makita dahil ang pag-amin na ang sariling anak ay nakikita kang tanga na magagamit ay sakit na walang ama ang handa. Ang unang malinaw na senyales noong 2019, 1 taon bago mamatay si Maria. Dumating si Rafael 1 linggo ng umaga kasama si Cynthia at si Sofia. Sabing magtatanghalian daw sila sa akin. Nagalak ako. Pamilya na nagsasama. Naglalaro ang apo sa bakuran. Parang perpektong linggo na lagi gustong-gusto ni Maria. Pero habang tanghalian, hindi binbitawan ni Rafael ang cellphone. Nagme-message, tumatawa sa kung ano na wala kinalaman sa amin. Nang tanungin ko kung okay ba sa trabaho, sabi niya, "Tatay, mga kaibigan lang, nag-o-organize ng inuman ngayong hapon." "Inuman?" tanong ni Maria. "Pero sabi ninyo dito kayo maghapon sa linggo." Kasi nagbago ang plano. Sabi ni Cynthia nang hindi man lang tumingin kay Maria. "Dito lang kami magtanghalian. Mamaya kailangan na naming umalis." At doon ang suntok. "Tatay, pwedeng makahingi ng 200. Para sa pamasahe at sa pagkain sa inuman. 200 para sa inuman kasama ang barkada sa linggo na dapat para sa pamilya. 200 para iwan ng tatay at nanay mag-isa pagkatapos ng 15 minutong bisita. 200 para ipondo ang saya na hindi kami kasali." Binigay ko. Siyempre binigay ko. Dahil noon naniniwala pa ako na ang pagtulong sa anak na maka-enjoy ay pag-ibig ng ama. Tumahimik si Maria. Pero nakita ko sa mukha niya ang sakit. Pag-alis nila, sabi niya, "Alberto, hindi ba kakaiba na ang anak natin pumupunta lang dito pag may kailangan ng pera?" "Maria, huwag kang ganyan. Anak natin yon. Mahal nila tayo." Pero tama si Maria at sa kaibuturan alam ko na tama siya. Ang pangalawang senyales ilang buwan pagkatapos. Tumawag si Cynthia isang Huwebes na umiiyak. "Tatay Alberto, may nangyari pong masama." Dinala ni Rafael ang sasakyan sa mekaniko at sinabing 1-0. 000 ang gastos. Wala po kaming ganong pera. 1-0, 000, higit pa sa pensyon ko. Pero anak ko, para sa trabaho niya ang sasakyan, at umiyak si Cynthia sa telepono. "Huwag kang mag-alala, anak. Bukas pupunta ako sa bangko at ayusin ko." Nagloan ako sa bangko. 12,000 kasama ang interes na babayaran sa loob ng 8 buwan. Kinabukasan, dumating si Rafael para kunin ang pera. Dumating siya na nagmamaneho ng sasakyang sinasabing sira. Nang tanungin ko kung bakit siya nakapagmaneho kung nasa mekaniko ang sasakyan, napautal siya. Tatay, hiniram lang namin yung isa habang inaayos ang sa amin." Pagkatapos ng 2 araw, dumaan ako sa mekanikong binanggit niya. Tinanong ko kung kumusta ang sasakyan. Tiningnan ako ng mekaniko na nalilito.
Sir, wala pong gray multicab na inaayos dito. Wala ring sasakyan sa pangalan ni Rafael. Hindi ako makatulog ng gabing yon. Si Maria rin. Nagkahiga kami sa kama, bawat isa sa kanyang gilid. Alam na nagsinungaling ang anak para makakuha ng pera. Pero wala sa amin ang tapang na pag-usapan. Dahil minsan masyadong mabigat ang totoo para sabihin ng malakas. Ang pangatlong senyales ang pinakamasakit. 3 buwan bago mamatay si Maria. Nang mahina na siya dahil sa unang sintomas ng COVID na hindi pa namin alam. Nagnegatibo 7th birthday si Sofia at may party sa bahay ni Rafael. Dumating kami ni Maria na excited. Dala namin ang hiling na regalo ni Sofia. Isang Barbie na nagkakahalaga ng 1,500. Pagpasok namin, maganda ang party. Mamahaling dekorasyon, punong-puno ang mesa, maraming tao. Nakaayos na nakamamahaling damit si Rafael at Cynthia. Sa buong party, hindi kami kinwentuhan ng 5 minuto. Nakaupo kami sa sulok, kumakain ng dala ni Sofia. Nanonood sa anak naming naglalakad sa gitna ng kaibigan na parang ibang tao. Parang hindi siya, yung taong 3 linggo lang ang nakaraan humingi ng 300 para sa credit card. Sa dulo ng party, habang nasa CR si Maria, narinig ko si Cynthia na nakikipag-usap sa kaibigan. 30,000 halos ang gastos ng party na to, pero sulit. Deserve ni Sofia ang lahat ng maganda. 30,000 sa birthday ng bata. 30,000 na pwedeng galing sa bulsa nila. Pero galing sa akin, kasama ang lahat ng utang sa mga nakaraang buwan. Pag-uwi sa kotse, tahimik si Maria. Pagdating sa bahay, umupo siya sa kama at tiningnan ako ng pagod na mata. Alberto, sa tingin mo ba may nagawa tayong mali sa pagpapalaki natin sa anak? Unang beses sa 25 taon ng kasal namin na tinanong ni Maria ang paraan ng pagpapalaki namin kay Rafael. Unang beses na inamin niya ng malakas na may mali. At masakit. Masakit dahil alam kong tama siya. Pero masakit din dahil ibig sabihin, ang mga magulang na naging kami sa loob ng 25 taon ay baka hindi tama. Hindi ko na alam, Maria. Hindi ko na talaga alam. Pagkatapos mamatay ni Maria, dumami ang senyales. Pero ako sobrang nag-iisa at naliligaw na binigyan ko ng meaning na pagmamahal. Nagsimulang dumating sina Rafael at Cynthia 2 beses sa linggo. Lagi may dala, cake, ulam, prutas. Tatay, nag-alala kami sa iyo mag-isa, sabi ni Cynthia. Pero par-pareho ang routine. Dumating, tanungin kung kumusta, kumain. Tingnan ni Cynthia ang mga gamit sa bahay na parang nag-i-inventory. At lagi, sa oras ng pag-alis, ang hingi. Tatay, pwedeng 400. Tumaas ang tuition ni Sofia at wala pa kaming pera hanggang next pay. O tatay, sira ulit ang sasakyan. Kailangan ng 500 sa mekaniko. Hindi kami pwedeng walang sasakyan. Lagi akong nagbibigay, lagi, dahil pagkatapos mamatay ni Maria. Ang 2 oras na yon bawat linggo ang tanging pagkakataon na naramdaman kong parte ako ng pamilya. Kahit binabayaran ko para maramdaman na parte ako ng pamilya, mas mabuti na yon kaysa wala. Ang pinakmalinaw na senyales dumating 6 na buwan pagkatapos mamatay ni Maria. Dumating si Rafael isang Lunes ng hapon, mag-isa. Sabing kailangan niyang makipag-usap tungkol sa seryosong bagay. Tatay, nag-uusap kami ni Cynthia. Sa tingin namin, delikado para sa iyo na mag-isa sa ganitong kalaking bahay. May tono siyang nag-alala. Pero naramdaman ko na may iba sa likod. Delikado, anak. Ay, tatay, baka bigla kang maospital. Baka may pumasok na magnanakaw. Baka madulas ka at walang makatulong. Nag-iisip kami, baka ibenta mo na tong bahay at bumili ng maliit na kondo. Mas praktikal para sa iyo. Ang bahay na ipinatayo ko brick by brick, sa mga libreng oras sa loob ng 10 taon. Ang bahay kung saan nagtanim si Maria ng bawat bulaklak sa hardin. Ang bahay kung saan lumaki si Rafael. Kung saan ginawa namin ang lahat ng magagandang alaala ng pamilya. At ano ang mangyayari sa pera ng pagbebenta? Tanong ko. Parte para sa kondo. At parte, parte pwedeng sa akin para i-invest. Hindi ka naman po marunong sa ganyan, tatay. Ako na bahala. Doon may nag-click sa utak ko. Hindi si Rafael nag-alala sa kaligtasan ko. Nag-alala siya sa mana ko. Gusto niyang maagaw ang tanging yaman ko bago pa ako mamatay. Pag-iisipan ko, anak. Huwag matagal, tatay. Habang tumatagal, bumababa ang value ng bahay. Bahay na natapos kong bayaran 3 taon bago. Bahay na hindi bumababa ang value, tumataas pa. Bahay na gusto niyang ibenta para maabot sa kamay niya ang pera. Ang gabing yon naintindihan ko na wala na akong anak. May usyurero akong kamag-anak. Pero ang pinakamasakit na senyales dumating ilang linggo pagkatapos. Isang linggo na dapat espesyal.
Father's Day yon at naghihintay ako na dumating si Rafael. Nagluto ako ng masarap, nilinis ang bahay, naghanda ng magandang polo. Akala ko baka gumawa si Sofia ng card. Baka magdala sila ng simpleng regalo. Baka makapaglinggo kami bilang pamilya na naalala si Maria. Tumawag si Rafael 2:00 ng hapon. Tatay, hindi po kami makakapunta ngayon. May almusal kami sa parents ni na Cynthia. Pero love ka namin ha. Happy Father's Day. Parents ni Cynthia na mayayaman, may-ari ng bautike, kaya magbayad ng almusal sa mamahaling restaurant. Parents ni Cynthia na hindi nangangailangan ng utang bawat buwan para mabuhay. Ginugol ko ang Father's Day mag-isa, kinakain ng pagkain niluto para sa 3, nanonood ng TV. Pinipilit na huwag isipin na pinili ng anak kong kumain kasama ang mga taong makakapagbigay sa kanya ng mas maraming advantage. Pinipilit na huwag isipin na pinapalitan na nila ako sa buhay nila ng mas useful na tao. Kapag ang ama ay tinalikuran ng sariling dugo, ang peklat ay tumatago sa henerasyon. Dahil hindi lang sakit ng pag-iwan, sakit ng pagtuklas na pinalaki mo ang taong kayang iwan ka. Sakit ng pag-realize na ang lahat ng values na tinuruan mo ay hindi natutunan. Sakit ng pag-amin na nabigo ka bilang ama, at ang anak na, na nagbigay ng disappointment, ay baka eksakto ang anak na deserve mo. Ng linggong yon, mag-isa sa bakanteng bahay, nagsimula akong maintindihan na kailangan kong itigil ang pagkukunwari na maayos ang lahat. Nagsimula akong maintindihan na ang tunay na pag-ibig ng ama ay baka ang pagtigil sa pagpapadali ng pag-ugali na sumasakit sa atin. Nagsimula akong maintindihan na ginagamit nila ako, at ang pagpayag na magamit ay hindi pag-ibig, kahinaan yon. Pero matagal pa bago ako nagkaroon ng tapang na gawin ang dapat gawin. Dahil minsan ang totoo ay mas nakakatakot kaysa kasinungalingan at minsan mas pinipili ng lalaki na maging biktima kaysa maging ganap na nag-iisa. Hanggang dumating ang umagang yon sa bakuran. Ang umaga ng kahon. Ang umaga na nagbabago ng lahat. Ang pinakamasakit sa 63 anyos na lalaki ay hindi ang pagtuklas na ginagamit siya, kundi ang pagtuklas na matagal na siyang ginagamit kaya naging routine na. Na naging predictable na tanga na kahit ang sariling anak ay may mental list ng mga weak points niya. Sa loob ng 2 taon at kalahati mula nang mamatay si Maria, nabuhay ako sa routine ng exploitation na nagpapanggap bilang pag-ibig pamilya. Ginawa ni Rafael at Cynthia ang relasyon namin bilang family business kung saan ako ang tanging empleyado na libre ang trabaho at saka pa nagbabayad para makapagtrabaho. Simple at efficient ang strategy nila. Dumating sa bahay 2 beses sa linggo. Lagi kasama si Sofia. Dahil alam nilang natutunaw ako pag nakikita ko ang apo. Nagdadala si Cynthia ng ulam. Tinatanong ni Rafael kung kumusta ang kalusugan ko, at gumagawa sila ng family atmosphere na puno ng pagmamahal sa loob lang ng 1 oras. Pagkatapos, ang suntok, lagi sa oras ng pag-alis, lagi na may itsura na ayaw mag-abala, lagi na may convincing na kwento. Tatay, pwedeng 400. Tumaas ang PhilHealth ni Sofia, at wala pa kaming pera hanggang sweldo. O tatay, sira ang sasakyan, kailangan ng 500 sa mekaniko. Hindi kami pwedeng walang transportasyon. Lagi akong nagbibigay, lagi. Dahil pagkatapos mamatay ni Maria, ang 2 oras na yon bawat linggo ang tanging pagkakataon na naramdaman kong kapakipakinabang ako sa mayroon. Ang tanging pagkakataon na naramdaman kong tatay at lolo ako. Ang tanging pagkakataon na hindi mukhang sementeryo ang bahay kung saan buhay pa rin ako pero parang hindi na. Pero may malupit na matematika sa likod ng kagandahang loob na yon. Mula Enero 2021 hanggang Abril 2023, 2 taon at 4 na buwan, nagbigay ako kina Rafael at Cynthia ng eksaktong 274,000. Alam ko ang eksaktong halaga dahil pagkatapos makita ang kahon. Pumunta ako sa bangko at humingi ng statements ng buong buwan na yon. 274,000, halos 2 taon ng pension ko. Pera na lumabas sa account ko para isolve ang mga problemang natuklasan ko pagkatapos na hindi umiral. Dahil kapag nalaman ng anak na natatakot ang tatay na mag-isa, ang takot na yon ang pinakalukrative na negosyo sa pamilya. Mas sophisticated ang scam kaysa inakala ko. Hindi kailanman humingi si Rafael ng parehong halaga sunod-sunod para hindi magmukhang automatic. Hindi humingi malapit sa espesyal na araw para hindi masira ang birthday o holiday. Hindi humingi ng sobrang laki ng sabay-sabay para hindi matakot. Lagi na sa pagitan ng 200 hanggang 500. Lagi may promise na ibabalik. Tatay, pagsweldo na ibabalik ko. Tatay, hanggang sa Christmas bonus lang. Tatay, hanggang sa mag-avail si Cynthia ng leave. Mga deadline na hindi dumating. Mga pangako na nawawala sa hangin.
Mga pagbabalik na naging bagong utang bago pa mangyari. Ang pinakamalupit, pinag-aralan nila ang mga weak points ko. Alam nilang kapag umiyak si Cynthia, natutunaw ako. Alam nilang kapag binanggit si Sofia, agad bukas ang pitaka. Alam nilang kapag nag-usap tungkol sa kalusugan, natatakot ako. Alam nilang kapag binuri ang luto ko o ang bahay, na-emotional ako at nagiging generous. Professional psychological manipulation na inapply sa relasyon ng ama at anak. Ang pinakamasamang episode noong Disyembre 2022, halos 2 taon pagkatapos mamatay ni Maria. Dumating si Rafael isang lunes ng hapon na mukhang umiyak. Umupo sa mesa ng kusina kung saan lagi umuupo si Maria at nagsalita na nanginginig ang boses. Tatay, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na seryoso. Buntis ulit si Cynthia. Ako, sa edad na 42 ni Rafael, magkakaroon ulit ng anak. Magkakaroon ng kapatid si Sofia. Magiging lolo ulit ako. Sa ilang segundo, naramdaman ko ang tunay na saya na matagal ko nang hindi nararamdaman. Pero tatay, tuloy niya, desperado kami. Hindi namin kaya pang-alagaan ang isa pang anak. Halos hindi na sapat ang sweldo para sa gastusin. Nag-iisip kami na huwag na lang ituloy ang baby. Aborto. Ang anak ko, pinag-uusapan ang pagpapalaglag ng apo ko. Ayaw naming gawin yon, tatay. Pero sobrang hirap ng sitwasyon. Ang tanging paraan para maituloy namin, to ay kung may tutulong sa amin na maging stable financially. Ginagamit niya ang magiging apo ko para ay extort ang pera. Gumagamit siya ng baby na hindi pa umiiral para i-blackmail ako emotionally. Pinipilit niya ang sitwasyon kung saan ako ang magbabayad ng malaking halaga o ako ang magiging responsible sa kamatayan ng sarili kong apo. Magkano ang kailangan ninyo? Tanong ko na nanginginig ang boses. 50,000, tatay, para mabayaran ang utang at makapag-ayos kami para sa baby. Para mabigyan natin ng magandang buhay ang bata. 50,000. Ang pinakamalaking halagang hiniling niya sa akin. 50,000 na wala ako sa savings. Pero makukuha ko sa pamamagitan ng pagluan sa bangko gamit ang bahay bilang collateral. Tatay, alam kong malaki ito, pero para ito sa kaligtasan ng apo mo. Para mabigyan natin siya ng desenteng buhay. At nangangako talaga na ibabalik ko, to sa monthly installments simula sa susunod na taon. Nagloan ako. Siyempre nagloan ako. Ginamit ko ang bahay bilang seguridad para pahiramin ang anak ko ng 50,000 para palakihin ang apo ko. 50,000 na naging monthly payment na 4,700 sa loob ng 12 buwan. 4,700 na kakainin ang 1/3 ng pensyon ko sa loob ng 1 taon. 3 buwan pagkatapos, Marso 2023, miscarriage ulit si Cynthia. Tumawag si Rafael na umiiyak. Sabi niya sobrang sakit, hindi maipaliwanag ng doktor kung bakit. Sira ang loob nila. Nagluksa ako sa pagkamatay ng apo na tinulungan kong isave. Umiyak ako para kina Rafael at Cynthia na nagdurusa. Nag-alok ako ng suporta, pagmamahal, kahit ano para malagpasan ang lungkot. Hindi ko naisip noon na baka hindi umiral ang baby. Hindi ko naisip na baka imbento lang ang pregnancy para makakuha ng 50,000. Hindi ko naisip na kayang gamitin ng anak ko ang kamatayan ng hindi umiral na bata para i-extort ang sariling ama. Hanggang sa umagang nakita ko ang kahon. Nang makita ko ang mga litrato ni Rafael at Cynthia sa Boracay eksakto sa buwan na buntis daw si Cynthia. Nang makita ko ang bank statements na nagpapakita na noong Disyembre 2022 ay may higit 150,000 sila sa account. Nang makita ko ang medical record ni Cynthia na nagpapakita na nagpatubal ligation siya noong 2019 at hindi na siya mabubuntis ulit. 50,000 para isave ang baby na hindi umiral mula sa mag-asawang hindi naman nahirapan. May partikular na pag-iisa ng lalaki na ginagamit ng pinakamamahal. Yung pag-iisa ng pagtuklas na ang kabutihan mo ay naging katangahan. Yung pag-iisa ng pagrealize na ang kagandahang loob mo ay naging kahinaan. Yung pag-iisa ng pag-unawa na ang mga taong handa kang protektahan ng buhay mo ay sila mismo ang sumisira sa iyo. At may partikular na kahihiyan na matandang lalaki na niloloko ng sariling anak na matanda na rin. Yung kahihiyan ng pagtrabaho ng 40 taon para igalang at pagtuklas na kahit ang sariling dugo ay hindi iginagalang. Yung kahihiyan ng pagpalaki ng taong akala mo binubuo ang karakter, pero natuklasan na pinondo mo lang ang kasamaan. Sa loob ng 2 taon at kalahati ng systematic exploitation, nabuhay ako sa bubble ng denyal na nagpapahintulot sa akin na gumana. Gumigising ako araw-araw ng alas negatibo, 6 kahit retired na dahil 40 taon ng routine, ay hindi madaling mamatay. Gumagawa ako ng kape,
para sa isa, at nagkukunwaring maayos ang lahat. Kumakain ng tanghalian, habang nanonood ng TV, at nagkukunwaring hindi nag-uusap mag-isa. Kumakain ng hapunan sa katahimikan, at nagkukunwaring hindi ako pinapatay ng katahimikan sa loob. 2 beses sa linggo, pag dumating sina Rafael at Cynthia, nabubuhay ulit ako. Sa loob ng 2 oras, tatay at lolo ulit ako. Sa loob ng 2 oras, may boses, tawa, galaw ang bahay. Sa loob ng 2 oras, naramdaman kong kapakipakinabang ako sa mayroon. Ang presyo ng 2 oras na yon ay average na 4,000 bawat linggo. 4,000 para maramdaman na minamahal. 4,000 para hindi mamatay sa pag-iisa. 4,000 para maniwala na may pamilya pa rin ako. Pinakamahal na negosyo sa buhay ko. Pero akala ko sulit. Ang pinakamahirap tanggapin ay mas kilala nila ang routine ko kaysa sa akin mismo. Alam nilang tuwing linggo ng hapon, lalong malungkot ako. Kaya yon ang pinakamagandang araw para humingi. Alam nilang kagatapos manood ng movie na nagpapaalala kay Maria, na emotional ako. Kaya dumadating sila sa mga oras na yon na mas mataas ang hingi. Alam nilang kapag nagkwento tungkol sa pagbisita sa kapatid ko sa probinsya, sobrang nag-iisa ako. Kaya lalong nagpapakita ng pagmamahal at umaalis na may dagdag na pera. Alam nilang kapag nagbanggit tungkol sa edad na tinatanda ko, natatakot akong mamatay mag-isa. Kaya ginagamit nila yon para maglano ng future na lagi kasama ang pera ko. Chantage emotional na may surgical precision. At pinayagan ko lahat yon dahil natatakot ako. Takot na maging ganap na nag-iisa. Takot na mamatay na walang makakaalam. Takot na makalimutan. Takot na aminin na baka nabigo ako bilang ama. Takot na tanggapin na ang 40 taon ng sakripisyo ay naging anak na nakikita akong walking wallet. May partikular na duwag ng lalaki na mas pinipili na maging ginagamit kaysa mag-isa. Yung duwag ng taong nagtrabaho buong buhay para maging malakas. Pero sa pagtanda natuklasan na marupok pala. Yung duwag ng taong nagtayo ng identity sa pagiging provider. Pero ngayon wala nang maibigay kundi pera. Ilang lalaki sa edad ko ang nabubuhay sa sitwasyong to. Ilang ama ang nagbabayad para maramdaman na minamahal ng sariling anak. Ilang lolo ang bimblackmail sa ngalan ng mabuti ng pamilya. Ilang sa atin ang natutuklasan na ang pagtanda ay edad ng exploitation. Sa umagang yon, hawak ang mga papeles na nagpapatunay ng taon ng kasinungalingan. Naintindihan ko na dumating na ang oras para pumili. Manatiling ginagamit na ama o magsimulang maging lalaking iginagalang. Kahit ibig sabihin yon ay mag-isa magpakailanman. Ang parehong lalaki na nagbuhat sa balikat ng anak noon ay ngayon walang matapakan. Dahil ang pagtuklas na pinalaki mo ang taong nakikita kang tanga ay pagkawala ng lupa sa paa na walang edad ang naghahanda para harapin. May mga sandali sa buhay ng lalaki na naghahati sa lahat sa before at after. Mga sandali na parang kidlat. Kapag bumagsak, niliwanag ang lahat at pagkatapos, walang bumabalik sa dati. Sa umaga ng Huwebes, ika-20 ng Abril 2023 alas -7. 43 ng umaga. Eksakto ang oras dahil tiningnan ko ang relo nang tumigil ang pagyanig ng kamay ko. Yon ang kidlat na naghiwa ng buhay ko sa dalawa. Before, Alberto, 63 anyos na ama, retired, biyudo, nagpopondo sa kawalang pasalamat ng sariling anak dahil natatakot mag-isa. After, Alberto, 63 anyos na lalaki, nagdesisyon na mas mahalaga ang dignidad kaysa sa kasama. Doon, sa bakuran ng bahay na ipinatayo ko, hawak ang mga bank statements na nagpapatunay ng taon ng kasinungalingan. Naramdaman ko ang hindi ko naramdaman mula nang mamatay si Maria. Klaridad. Brutal, masakit, pero nakakapagpalaya na klaridad. Na parang 3 taon akong nabuhay na may emotional katarak at biglang may naglinis ng paningin ko. Ang una kong naintindihan, higit pa sa ginamit ako, pinag-aralan ako. Sina Rafael at Cynthia hindi lang oportunista. Sila ay professional strategists ng family manipulation. Pinagmap nila ang bawat kahinaan ko, bawat emotional vulnerability, bawat buton na kailangang pindutin para mabuksan ko ang pitaka. Ang pagmamahal na ipinapakita nila ay trabaho, ang pagbisita ay business meeting, ang pagpapakita ng pagmamahal ay investment sa customer relationship, at ako ang pinakamadaling customer na umiral. Nag-isang lalaki na may pera at takot na iwan. Pero ang pangalawang naintindihan ko ay mas mahalaga. Ako ang nagpayag niyon. Sa loob ng taon, pinili kong maniwala sa halatang kasinungalingan dahil mas nakakatakot ang totoo kaysa ilusyon. Nagkunwari akong hindi nakikita ang malinaw na senyales dahil ang pagkita ay nangangahulugang kailangang kumilos. Ako ang kasabwat sa sariling kahihiyan at kung pinayagan ko, pwede ko ring itigil. Sa umagang yon,
Unang beses mula nang mamatay si Maria, naramdaman ko ulit na lalaki ako. Hindi ama, hindi lolo, hindi biyudo, lalaki. Lalaking nagtayo ng buhay sa sariling kamay. Nagtrabaho 40 taon nang hindi humingi ng tulong kahit kanino. Nagpalaki ng anak, inilibing ang asawa at nakatayo pa rin. Lalaking deserve ng respeto at magdedemand ng respeto. Dumating ang galit pagkatapos ng klaridad. Malinis na galit, walang guilt, walang self-pity. Galit sa pagtrato sa akin bilang tanga. Galit sa pagpopondo ng kasinungalingan. Galit sa pagpayag na maging kahinaan ng takot. Pero higit sa lahat galit sa pag-aaksaya ng 3 taon ng buhay ko bilang multo ng sarili ko. 63 anyos ay edad para sa maraming bagay. Pero hindi para maging biktima. Pumasok ako sa bahay at umupo sa mesa ng kusina kung saan umiinom ng kape, si Maria, tuwing umaga sa loob ng 35 taon. Kumuha ako ng papel at ballpen at nagsimulang gumawa ng inventory ng sitwasyon ko. Hindi emotional inventory. Alam ko nang sira yon. Practical, strategic inventory ng lalaking nagdesisyon na kikilos. Una, financial inventory. Pension mula sa SSS na 20,400. Bahay na bayad na, tinatayang 1.8 milyon ang value. Savings na 160,000. Natira pagkatapos ng 2 taon ng utang kay Rafael. 2 sasakyan, ang 2015 multicab na gamit ko, at ang 2012 sedan na dating kay Maria at nakaparada sa garahe. Kabuwang assets, humigit kumulang 2 milyon. Hindi maliit para sa retired factory worker. Resulta yon ng 40 taon ng honest work, disciplined saving, at simple living. Sapat para mabuhay ng may dignidad hanggang mamatay. Basta itigil ko na ang pagmaintain ng adult child na tiyantagista. Pangalawa, family inventory. Anak na nakikita akong useful idiot. Manugang na nakikita akong ATM na may feelings. Apo na 8 anyos na minahal ko higit sa buhay. Pero natututo sa magulang na normal ang magsamantala sa lolo. Wala na akong iba. Ang kapatid ko nasa probinsya. Nag-uusap kami sa Pasko. Mga kaibigan sa trabaho na nawala ang kontak pag nagretira ko. Mga kapitbahay na binabati sa kalye. Yon lang. Ang pamilya ko ay 3 tao na gumagamit sa akin at nagpapanggap na mahal nila ako. Pangatlo, inventory ng kasinungalingan. Mula sa mga dokumento sa kahon, nakamap ko ang hindi bababa sa 15 major lease na sinabi sa akin ni Rafael sa loob ng 2 taon. 15 na elaboradong kwento para makakuha ng pera. 15 beses na ginawa akong tanga. Pero ang pinakamalaking kasinungalingan ay wala sa papeles. Ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang pagkukunwari ko sa sarili na magbabago, tunang mag-isa, na isang araw magmamatur si Rafael, na isang araw titigil sila sa pagsamantala, na isang araw magiging respetado ulit ako bilang ama ng hindi kailangang gawin kahit ano para deserve yon. Sa sandaling yon, nakaupo sa kusina, nagkaroon ako ng pinakamahalagang usapan sa buhay ko. Usapan sa sarili na malakas. Dahil pagkatapos ng 3 taon na nag-uusap mag-isa, natural na sa akin yon. Alberto, sabi ko sa salamin sa dingding ng kusina, may 2 opsyon ka. Pwede kang manatiling tangang ama na nagbabayad para maapi. O pwede kang bumalik na lalaking may respeto sa sarili. Hindi pwede pareho. At doon dumating ang tanong na nagbabago ng lahat. Ano kaya ang gagawin ni Maria kung buhay pa siya at natuklasan to? Ang sagot dumating agad. Kunin ni Maria ang mga papeles, maglakad na puntang bahay ni na Rafael. Itapon sa mesa sa harap nila at sabihin, may 5 minuto kayo para ipaliwanag to. At huwag kayong magsinungaling, dahil hindi ako tanga tulad ng akala ninyo sa tatay ninyo. Hindi kailanman papayag si Maria na maapi ako. Hindi kailanman tatanggap si Maria na tratuhin ng anak natin ang tatay niya ng ganoon. Ipaglalaban niya ako, kahit laban sa sariling anak. At kung ipaglalaban niya ako, bakit hindi ko ipaglalaban ang sarili ko? Sa umagang yon nagdesisyon akong parangalan ang memorya ng asawa ko sa pamamagitan ng hindi na pagdisrespect sa sariling dignidad. Nagsimulang mabuo ang plano sa utak ko na may klaridad ng taong sa wakas alam na kung ano ang kailangan gawin. Hindi plano ng paghihiganti. Ang paghihiganti ay para sa taong wala nang mawawala. Plano ito ng pagbawi. Pagbawi ng dignidad, ng self-respect, ng identity ko bilang lalaki. Unang phase, mag-imbestiga pa. Ang mga dokumento sa kahon ay sample lang. Kailangan kong maintindihan ang totoong sukat ng kasinungalingan. Kailangan kong malaman mula kailan ako sinasamantala. Kailangan kong tipunin ang lahat ng ebidensya bago kumilos dahil kapag kinompronta ko si Rafael, walang puwang para sa karagdagang kasinungalingan. Pangalawang phase, putulin ang supply. Tapusin ang pagbibigay ng utang ng tuluyan, hindi gradual, hindi negotiated, tuluyan.
Kailangang matuyo ang madaling pinagkukunan ng pera para maintindihan ni Rafael na tapos na. Pangatlong phase, mag-establish ng consequences. Kailangang maintindihan ni Rafael na may resulta ang aksyon, na may presyo ang pagsisinungaling sa tatay, na hindi libre ang pagsamantala sa nagpalaki sa iyo. Pang-apat na phase, buuin ulit ang buhay ko. Itigil ang pag-define ng identity ko bilang tatay ni Rafael at simulan ang pagiging Alberto. 63 anyos na retired, biyudo, na may natitirang taon at hindi kailangang gastusin yon sa pagpopondo ng kawalang pasalamat. Ang unang hakbang ay kausapin si Lola Francisca. Ang babaeng nagbigay ng alerto tungkol sa kahon ay sigurado marami pang alam. Kung nakikita niya mula sa bahay niya, marami siyang detalye na kailangan ko. Tumawid ako sa kalye 9:00 ng umaga. Binuksan ni Lola Francisca ang pinto na parang inaasahan niya ako. Alam kong darating ka, sabi niya habang inaanyayahan akong pumasok. Nakita mo ang kahon. Nakita ko. At ngayon kailangan kong malaman ang lahat ng alam mo. Nagluto si Lola Francisca ng kape, at umupo kami sa mesa ng kusina niya. Sa loob ng 2 oras, sinabi niya sa akin ang mga bagay na nagpabago ng galit ko sa determinasyon. Alam niyang may account si Rafael sa ibang bangko, hindi sa bangko ko. Nakita niyang lumalabas siya ng ng maraming beses nang sinasabing walang trabaho. Alam niyang may iba si Cynthia na sasakyan. Hindi yung lumang multicab na dala nila sa bahay ko. Nakita niyang dumating si Cynthia na nagmamaneho ng bagong silver SUV. Alam niyang madalas silang magbakasyon. Nakita niyang umaalis sila ng madilim pa na may maleta. Lagi pagkatapos humingi ng pera sa akin noong nakaraang linggo. Alam niyang narenovete ang bahay nila. Kamakailan nakita niya ang mga mason, pintor, delivery ng furniture. At alam niya ang pinakamahalaga. Pinag-usapan nila ako ng may pang-asar. Narinig niya ng maraming beses na sinasabi sa kapitbahay kung gaano kadali makakuha ng pera sa akin. Ang matanda sobrang tanga. Sabi ni Cynthia sa isang kapitbahay. Kailangan lang umiyak ng konti, bubukas ang pitaka. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin to? Tanong ko. Dahil kailangang matuklasan ng lalaki ang ilang bagay mag-isa. Kung sinabi ko sa iyo noon, isipin mong imbento ko lang. Idepensa mo pa sila at magpapatuloy ka sa pagiging ginagamit. Pero ngayon na nakita mo sa sariling mata, tiningnan ako ni Lola Francisca nang may karunungan ng 80 taon. Ngayon pwede ka nang kumilos. Umuwi ako na may mas detalyadong plano. Ginugol ko ang buong hapon sa pag-organisa ng dokumento, pagkukwenta, paghahanda ng lupa. Tinawagan ko ang bangko at humingi ng copies ng statements sa loob ng 3 taon. Tinawagan ko ang isang abogado na inirekomenda. Tinawagan ko ang kapatid ko sa probinsya at ikinuwento ang lahat. Alberto, sabi ng kapatid ko, 3 taon na ang nakaraan umiyak ka sa telepono dahil mag-isa ka. Ngayon parang ibang tao ka na. Ano ang nangyari? Itinigil ko ang pagkukunwari na maayos ang lahat. Ng gabing yon, unang beses sa 3 taon, nakatulog ako ng mahimbing. Natulog ako ng tulog ng lalaking sa wakas alam na kung ano ang gagawin. Natulog ako ng tulog ng taong tumigil sa pagiging biktima at nagdesisyon na maging protagonist ulit ng sariling buhay. Kinabukasan, Biyernes ng umaga, sinimulan ko ang pagpapatupad ng plano. Ang ilang tulay pag nasunog ay hindi na kailangang itayo ulit. Kahit tinulungan mo itong itayo. Dahil minsan ang pagsisimula ulit ay nangangahulugan ng pag-iwan kahit sa mga minahal mo. Una kong ginawa Biyernes ng umaga ay tawagan si Rafael. Mahinahon, normal na tono, parang ordinaryong usapan ng tatay at anak. Magandang umaga, anak. Pwede bang pumunta kayo ni Cynthia dito sa bahay sa linggo ng hapon? May importante akong pag-usapan. Sige po, tatay. May problema ba? Wala. Mabuti pa nga ako ngayon kaysa dati. May mga family matters lang tayong kailangang pag-usapan. Anong klaseng usapan, tatay? Sa linggo ninyo malalaman. Mga alas negatibo, 3 siguro. Sige po. Sasama po si Sofia. Hindi. This time adults only. Pinutol ko ang tawag ng walang karagdagang detalye. Curious si Rafael, halata. Pero problema niya yon. 3 taon akong sumasagot sa lahat ng tanong. Nagpapaliwanag sa lahat ng desisyon. Nag-justify sa lahat ng gastos. Ngayon siya na ang sasagot sa mga tanong. Ang weekend na yon ang pinakatahimik na weekend ko mula nang mamatay si Maria. Hindi dahil kalmado ako, kinakabahan ako, anxious, may energy ng lalaking sa wakas gagawin ang dapat matagal nang gawin. Pero productive, yung kaba. Alam kong tama ang landas. Sabado ng umaga, pumunta ako sa bangko para kunin ang mga statements na hiniling ko. 3 taon ng bank transactions, organized BY month,
Bawat transfer kay Rafael na may yellow highlight. Ang total na binigay ng branch manager ay nagpapanik sa akin. 316,000 sa loob ng 2 taon at 8 buwan. Halos 32,000 bawat taon ng pensyon. Higit pa sa kumpletong renovation ng bahay, higit pa sa bagong sasakyan, higit pa sa 3 taon ng private health insurance, higit pa sa kahit anong magagawa ko para mapabuti ang sariling buhay sa mga nakaraang taon. 316,000 para ipondo ang mga kasinungalingan. Sabado ng hapon, pumunta ako sa department store para bumili ng bagong polo. Hindi dahil kailangan, kundi gusto kong magmukhang maayos para sa pinakamahalagang usapan ko sa anak ko. Gusto kong makita niya akong lalaking may respeto sa sarili. Hindi tatay na despeete sa konting atensyon. Tinulungan ako ng yaong salesman na pumili ng blue polo na bagay sa akin. Para sa espesyal na okasyon po, tanong niya. Para sa usapan na dapat matagal nang nangyari, sagot ko. Linggo ng umaga, gumising ako ng alas negatibo 6 tulad ng dati. Pero imbes na mag-isip ng problema, ginamit ko ang oras para iorganisa ang mga dokumentong ipapakita ko kay Rafael. Statements, copies ng mga litrato mula sa kahon, notes ng mga kasinungalingan na namap ko. Lahat chronological na parang police investigation. Dahil sa paraan nga naman, investigation, yon ng krimen laban sa dignidad ng ama. Alas negatibo 3 ng hapon eksakto. Dumating sina Rafael at Cynthia. Kasual ang suot, nakangiti, walang hinala. Niyakap ako ni Rafael tulad ng dati. Hinalikan ni Cynthia ang pisngi ko at pinuri ang bagong polo ko. Mukhang tunay na nagmamahal. Tulad ng dati pag may kailangan sila. Maupo kayo sa sala, sabi ko. Kukunin ko lang sa kusina. Bumalik ako na may folder na puno ng dokumento. Umupo ako sa single chair sa harap ng sofa. Inilagay ko ang folder sa center table at tiningnan sila ng diretso sa mata. Unang beses sa loob ng maraming taon nang hindi sinusubukang makisuyo. Rafael, ilang taon mo na akong itinuring na tanga. Nagulat siya sa tanong. Nakita ko ang takot sa mata niya, ang pagkalito, ang simula ng automatic na paumanhin na lagi niyang ginagawa pag nahaharap sa katotohanan. Tatay, anong tanong yan? Hindi ko po. Huwag kang magsinungaling. Tama na. Binuksan ko ang folder at kinuha ang mga bank statements. Alam ko na lahat, Rafael. Alam ko mula kailan mo ako niloloko. Alam ko kung magkano ang nakuha mo sa pagsisinungaling sa akin. Alam ko na matagal ka nang hindi nangangailangan ng financial help. Nagbago ang mukha ni Rafael. Sa loob ng 5 segundo, mula sa mapagmahal na anak hanggang sa taong nasukol. Tatay, saan niyo nakuha yan? Hindi importante yon. Ang importante, sa loob ng halos 3 taon, pumupunta kayo dito 2 beses sa linggo para magsinungaling, magmanipulete, at umalis na may pera na hindi naman kailangan. Kinuha ko ang mga litrato at isinabog sa mesa. Mga litrato ni Rafael at Cynthia sa bakasyon na hindi ko alam. Sa mamahaling kainan, nagmamaneho ng sasakyan na hindi ko pa nakita. Habang humihingi ka ng 300 para sa grocery, gumagastos kayo ng 30,000 sa bakasyon. Habang umiyak ka na nahihirapan kayo financially, may 200,000 kayo sa savings. Sinubukan ni Rafael na kunin ang mga litrato, pero pinigilan ko ang kamay niya. Huwag galawin. Manahimik ka at makinig ka lang. Unang beses sa buhay ko, nagsalita ako sa anak ko ng may buong awtoridad. Unang beses na tiningnan niya ako ng may takot imbes na nakatagong pang-asar. 316,000, sabi ko habang ipinapakita ang komputasyon ng bangko. Yan ang nakuha ninyo sa akin sa loob ng mga taon na to. 316,000 sa pagsisinungaling sa 63 anyos na lalaki na nagtrabaho buong buhay para mabigyan kayo ng magandang edukasyon. Nagsimulang umiyak si Cynthia. Hindi yung iyak ng pagsisisi, yung iyak ng nahuli. Tatay Alberto, pwedeng i-explain, tumahimik ka. Una at huling beses na sinigawan kita, manugang. Si Rafael ang magpapaliwanag. Siya ang anak ko, siya ang pinalaki ko. Sa kanya ako natuto ng values. Ikaw hindi ko gaanong kilala, pero siya, gusto kong maintindihan kung paano siya naging ganito. Pinagpapawisan si Rafael. Hindi ko pa nakitang pinagpapawisan siya sa nerbiyos. Tatay, hindi po ganoon eksakto. Paano nga ba? Ipaliwanag mo kung paano ang 42 anyos na lalaki humihingi ng pera sa 63 anyos na tatay para sa grocery at gumagastos ng 30,000 sa beach trip sa parehong buwan. Tahimik. Ipaliwanag mo kung paano umiyak ka sa harap ko. Sinasabing buntis si Cynthia at hindi niyo kaya palakihin. Nakakuha ka ng 50,000 na utang. At pagkatapos matuklasan ko na nagpatubal siya noong 2019,
Tumigil sa pag-iyak si Cynthia at tiningnan ako ng may purong galit. Doon ko nakita kung sino talaga siya sa ilalim ng maskara na mabuting manugang. Ipaliwanag mo, tuloy ko, kung paano tiningnan ninyo ang lalaki na nawalan ng asawa, nagdurusa, nag-iisa, at ang tanging nakita ninyo ay pagkakataon na kumita. Sa wakas sinubukan magsalita si Rafael. Tatay, hindi po namin sinasadyang masaktan ka. Sinungaling. Alam nyo eksakto ang ginagawa nyo. Kung hindi nyo alam, hindi nyo kailangang gumawa ng kwento. Kung hindi nyo alam, hihingi kayo ng pera ng totoo. Kinuha ko ang isang papel mula sa folder na may listahan ng lahat ng kasinungalingan na na-identify ko. Sasakyan na sinabing sira, pero hindi. Insurance na sinabing tumaas, pero hindi. Pagbubuntis na hindi umiral. Utang na hindi umiral. 15 iba't ibang kwento. 15 kasinungalingan. 15 beses na ginawa nyo akong tanga. Nakahawak ang ulo ni Rafael. Si Cynthia nakatingin sa akin ng may galit. Hindi na nagpapanggap ng pagsisisi. At alam mo kung ano ang pinakamasakit? Tanong ko. Hindi ang pera. Kaya ko pakitain ulit ang pera. Ang pinakamasakit ay matuklasan na sa loob ng 3 taon. Bawat pagdating nyo rito, bawat yakap, bawat mahal kita, trabaho yon. Walang sumagot. Trabaho para mapanatiling masaya ang customer. Investment sa relasyon para patuloy ang daloy ng pera. Tumayo ako at lumakad sa bintana ng sala. Sa labas, normal ang buhay. Mga kapitbahay nag-alaga ng hardin. Mga bata naglalaro sa kalye. Mga tao nabubuhay ng walang drama. Walang ginagamit ng sariling anak. Ngayon makinig kayong mabuti. Sabi ko nang hindi lumilingon. Dahil isang beses lang ito sasabihin. Humarap ako. Si Rafael nakayuko pa rin. Pero si Cynthia nakatingin sa akin na parang nagkakalkula kung paano baligtarin ang sitwasyon. Tapos na. Simula ngayon, hindi na kayo makakakuha ng kahit sentimo sa akin. Hindi utang, hindi regalo, hindi pangako, kahit umiyak kayo ng dugo. Tatay, hindi pa tapos. Umupo ulit ako. Pero ngayon ako na ang may full control. Pangalawa, ibabalik nyo ang lahat ng nakuha nyo sa akin sa loob ng 3 taon. 316,000 sa monthly installments na 1,000,000 kada buwan sa loob ng 32 buwan. Unang deposito BY next Friday. Itinaas ni Rafael ang ulo na desperado. Tatay, wala po kaming 1,000,000 na pambayad kada buwan. Problema nyo yon. Nagagawa nyo namang kumuha ng 1,000,000 kada buwan mula sa akin. Ngayon maghanap kayo ng paraan para ibalik. Kinuha ko ang papel na inihanda ko. Pangatlo, pipirmahan nyo to. Acknowledgement of debt at commitment to pay. Kung hindi nyo sundin, ay demanda ko kayo. Sumabog si Cynthia. Ay dedemanda mo ang sarili mong anak. Ay dedemanda ko ang 2 adult na nagnakaw sa akin sa loob ng 3 taon. Ang katotohanang anak ko ang isa ay lalong nagpapalala sa krimen, hindi nagpapagaan. Si Rafael nanginginig. Tatay, wala po kaming pambayad ng 1,000,000 monthly. Kung ganoon, magsumikap kayo. Magtrabaho ng higit, mag-ipon. Gawin ang ginawa ko sa loob ng 40 taon para mabigyan kayo ng mga bagay na nakuha nyo sa akin sa pagsisinungaling. Inabot ko ang papel kay Rafael. Pirmahan mo. At kung hindi mo pipirmahan, hindi na kayo makakapunta rito sa bahay ko. Hindi na tayo mag-uusap, hindi na kayo umiiral sa buhay ko. At pag namatay ako, wala kayong makukuha kahit tornilyo mula sa ipinatayo ko. Ang katahimikang sumunod ang pinakamabigat sa buhay ko. Binibigyan ko ng ultimatum ang sarili kong anak. Inilalagay ko ang relasyon namin sa timbangan, kung saan sa isang gilid ang dignidad ko, at sa kabila ang pag-ibig pamilya na naramdaman ko sa kanya sa loob ng 42 taon. At unang beses sa buhay ko, mas mabigat ang dignidad ko. Kinuha ni Rafael ang papel at pumirma ng hindi binabasa. Sumunod si Cynthia na may galit na nakaukit sa mukha. Ngayon pwede na kayong umalis, sabi ko, at sa susunod na bumalik kayo rito, dala nyo ang resibo ng deposito. Lumabas sila ng bahay ko na parang 2 kriminal na nahuli sa akto. Dahil eksakto yon ang mga sila. Pagkasara ng pinto, bumagsak ako sa sofa at umiyak. Umiyak ako dahil nawala ko ang anak ko. Umiyak ako dahil nawala ang ilusyon ko ng pamilya. Umiyak ako dahil 3 taon bago ako nagkaroon ng tapang na gawin ang dapat gawin sa unang kasinungalingan. Pero umiyak din ako ng kaluwagan. Kaluwagan na sa wakas nagsabi ako ng totoo. Kaluwagan na sa wakas ipinagtanggol ko ang sarili. Kaluwagan na nabalik ko ang respeto sa sarili. Ng hapon na linggong yon, nawala ako ng anak. Pero nahanap ko ulit ang isang lalaki. Ilang ama ang kailangang pumili ng parehong desisyon.
Ang mga unang araw pagkatapos ng konfrontasyon, ang pinakamahirap sa buhay ko. Hindi dahil nagsisisi ako, kabaligtaran, may gaan na hindi ko naramdaman sa loob ng taon. Mahirap dahil unang beses mula nang mamatay si Maria. Napipilitan akong harapin ang tunay kong buhay. 63 anyos na lalaki, retired, nag-iisa. Kailangang matuto mabuhay ng hindi umaasa sa konting pagmamahal mula sa pamilya. Lunes ng umaga, gumising ako ng alas negatibo, 6 tulad ng dati. Pero imbes na walang laman, may iba akong naramdaman, pagka-curious. Curious kung anong klaseng lalaki ako, kung ititigil ko ang pag-define ng sarili bilang tatay lang ni Rafael. Ang unang hamon ay ang katahimikan. Sa loob ng 3 taon, tumutunog ang telepono 2 beses sa linggo mula kay Rafael na, "Kumusta?" Pero talaga para i-check kung sapat ang lungkot ko para tanggapin ang isa pang extortion. Gayon hindi na tumutunog ang telepono. Ang unang reaksyon ay panic. Paano kung may mangyari sa akin? Paano kung kailangan ko ng tulong? Paano kung mamatay ako at walang makakaalam? Sa loob ng 40 taon, sigurado ako na kung may mangyari, nandyan si Maria. Pagkatapos mamatay ni Maria, kinumbinsi ko ang sarili na nandyan si Rafael. Ngayon malinaw na kung may mangyari sa akin, mag-isa ako. Pero pagkatapos ng panic, dumating ang hindi inaasahang diskubre. Iba ang piniling pag-iisa sa ipinataw na pag-iisa. Pag ginagamit nila ako, nag-iisa ako kahit malapit sila, dahil alam kong hindi para sa akin ang presensya nila, para sa pera ko. Ngayon na tunay na nag-iisa ako, mas kaunti ang pakiramdam na iniwan ako kaysa dati. Miraculous, tumunog ang telepono. Si Rafael. Tatay, kailangan po namin mag-usap. Kung para sa resibo ng deposito, pwede kang pumunta. Kung para kumbinsihin ako na mali ako, isab mo ang oras natin. Tatay, impossible po ang 1-0. 000 monthly. Wala po kaming ganoong pera. Rafael, sa loob ng 2 taon at kalahati, nakakuha kayo ng average 1-0. 000 monthly mula sa account ko. Kung kaya nyo kunin, kaya nyo ibalik. Tatay, pinipili mo ba ang pera kaysa pamilya? Ang tanong niya ay nagbigay sa akin ng galit na nagpatawa sa akin. Tawa na mapait ng taong kakarinig lang ng pinakamalaking irony sa buhay. Rafael, kayo ang pumili ng pera kaysa pamilya sa loob ng 3 taon. Ngayon ako lang ang naniningil ng presyo ng pagpili nyo. Pinutol ko ang tawag at nagulat ako sa sariling kalmado. Unang beses sa buhay ko na nagtakda ako ng malinaw na hangganan sa anak ko at hindi handang makipagtawaran. Biyernes, sa aking gulat, dumating si Rafael na may resibo ng 1-0. 000 deposit. Halatang apektado siya, payat, mukhang hindi makatulog. Tapos na po, sabi niya habang inaabot ang papel. Unang bayad. Kinuha ko ang resibo, tiningnan ang detalye, at itinago sa folder kung saan inorganisa ko ang bagong relasyon namin. Salamat. Kita tayo ulit next month. Tatay, pwedeng mag-usap kung tungkol sa atin, sa pamilya, sa pag-aayos nito, tingnan mo muna ako. Tiningnan ko si Rafael at unang beses sa loob ng taon. Nakita ko ang anak ko ng tunay. Hindi ang professional manipulator na gumamit sa akin ng matagal. Hindi ang 42 anyos na umiyak ng imbentong kwento para makakuha ng pera. Nakita ko ang lalaking nalilito, takot, na baka nagsisimula ng maintindihan ang laki ng nagawa niya. Rafael, gusto mo bang mag-usap tungkol sa pamilya? Sagutin mo to. Ilang taon mo akong pinanggugulangan na mahal mo ako para makakuha ng pera. Tumahimik siya. Dahil kailangan kong malaman yon para magdesisyon kung may natitira pa tayo na pag-uusapan. Tahimik pa rin siya saglit, pagkatapos umiyak. At unang beses sa matagal na panahon, tunay na umiyak siya. Tatay, noong una, hindi fake. Noong una, pumupunta kami rito dahil gusto naming makasama ka. Pero pagkatapos, nakita namin na lagi kang nagbibigay pag humingi kami, kaya naging habit. Naging ugali. Nagsimulang umasa kami sa perang yon. Nagsimulang maglano na kung kulang. Pwede pumunta rito at ayusin. Ang confession na kailangan ko marinig. Hindi nito binawasan ang sakit, pero nakatulong maintindihan na kahit papaano, may panahon na nakikita pa rin niya akong tatay. Hindi lang pinagkukunan ng pera. At kailan naging puro peke? Tanong ko. Nang magsimulang kalkulahin ni Cynthia kung magkano ang nakukuha natin kada buwan sa pagpunta rito. Nang sabihin niyang sobrang dali kang manipulahin. Ang lamig ni Cynthia hindi na ako nagulat. Pero ang pagpayag ni Rafael na makita akong madaling manipulahin ay masakit pa rin. Rafael, 42 anyos ka na. May asawa, may anak, may trabaho, may sariling buhay. Bakit ka sumali sa scam ng pagsasamantala sa 63 anyos na lalaki? Dahil madali. Malakas na sagot.
Pero narinig ko ng malinaw. Dahil lagi kang nagsasabi, dahil hindi ka nagtanong, dahil parang gusto mo talaga tumulong. At akala mo dahil gusto ko tumulong, pwede mo akong lokohin. Tatay, hindi po namin naisip na masasaktan ka. Sinungaling, Rafael. Mas matigas ang boses ko kaysa balak. Alam nyo eksakto ang ginagawa nyo. Kung hindi, hindi nyo kailangang gumawa ng kwento. Kung hindi, hihingi kayo ng totoo. Umiyak pa si Rafael ng ilang minuto sa katahimikan. Pinayagan ko siyang umiyak. Pagkatapos ng 3 taon na manipulahin, natuto ako ng defense ng iyak ng pagsisisi at iyak ng strategy. Tatay, ano po ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Nagulat ako sa tanong. Sa loob ng 3 taon, hinintay ko na magsisi siya ng kusa. Ngayon na humihingi na siya, natuklasan ko na hindi ko na alam kung sapat ba ang tawad. Rafael, madali ang tawad. Pwede kitang tawarin ngayon kung gusto mo. Ang problema hindi ang tawad, ang problema ang tiwala. Ano po ang ibig sabihin? Ibig sabihin, kahit tawarin kita sa pagsisinungaling sa loob ng 3 taon, hindi na ako makakapaniwala sa kahit anong sabihin mo. Hindi na ako makakatitingin sa iyo nang hindi na alala na kayang-kaya nyo akong lokohin ng sistematiko. Tumahimik si Rafael, pinoproseso ang sinabi ko. Ibig sabihin wala nang balikan. Ibig sabihin namatay na ang Rafael na pinalaki mo. Ang lalaking nandito sa bahay ko, hindi ko kilala. At para makilala ko, tong lalaking to, para makabuo ng relasyon sa kanya, kailangan nating magsimula sa zero. Paano natin gagawin yon? Una, sa pagbabayad ng utang. Bawat buwan sa loob ng 2 taon at kalahati, magdedeposito kayo ng 1,000,000 sa account ko. Constant reminder, yon na may resulta ang aksyon. Pagkatapos natin tingnan kung gusto ko pang makilala ng husto, tong lalaking nandito. Lumabas si Rafael ng bahay na may itsura na hindi ko pa nakita. Itsura ng taong nagsisimulang maintindihan na nawala niya ang mahalaga at baka hindi na niya maibalik. At unang beses mula sa confrontation, tunay akong nakaramdam ng kapayapaan sa desisyon ko. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula akong matuklasan kung sino si Alberto bukod sa tatay ni Rafael. Mahirap sa simula dahil sa loob ng 42 taon, ang identity ko ay itinayo sa pagtatrabaho, pag-aalaga kay Maria, at pagiging tatay. Ngayon na retired na ako, patay na si Maria, at wala na si Rafael bilang tunay na anak, kailangan kong tuklasin kung sino ako. Una, inayos ko ang bahay ayon sa gusto ko, hindi ayon sa iniisip kong bisita. Tinanggal ko ang mga lumang litrato sa dingding na nagpapalungkot sa akin. Binago ko ang ayos ng furniture. Ibinigay ko ang mga gamit na hindi ko na ginagamit. Ginawa kong mini office ang dating guest room para makapagbasa, makapag-crossword, maayos ang papeles. Pangalawa, inalagaan ko ulit ang kalusugan ko. Sa loob ng 3 taon pagkatapos mamatay ni Maria, pinabayaan ko ang sarili. Malakas ang kain, walang exercise, walang pakialam sa itsura. Nagsimula akong maglakad tuwing umaga sa park malapit sa bahay. Nagsimula akong magluto ng tunay para sa sarili, hindi lang initin ang frozen. Nagka-schedule ako ng check-up na matagal ko nang inilalagay sa huli. Pangatlo, naghanap ako ng mga aktibidad na nagbibigay saya. Lagi ko nang gusto ang karpinterya, pero wala akong oras noon. Naglagay ako ng maliit na workshop sa garahe at nagsimulang mag-repair at gumawa ng maliit na proyekto. Natuklasan ko na nakakarelats at kasya siyang gumawa ng bagay gamit ang sariling kamay. Pang-apat, at pinakamahirap, natutong makipagkaibigan. Sa loob ng 40 taon, sina Maria at mga kasama sa trabaho lang ang tunay kong kaibigan. Pag-retire ko, nawala ang kontak sa mga taga-pabrika. Pag namatay si Maria, nawala ang best friend ko. Sa loob ng 3 taon, isolated ako, umaasa sa pagbisita ni Rafael para magkaroon ng human contact. Nagsimula akong pumunta sa Senior Citizen Center sa barangay. Sa simula kakaiba, dahil feeling ko bata pa ako para diyan. 63 anyos hindi pa pagtanda, sa isip ko. Pero natuklasan ko na maraming lalaki sa edad ko sa parehong sitwasyon. Retired, biyudo, malayo ang mga anak. Sinusubukang buuin ulit ang social life pagkatapos ng taon na tinukoy ng trabaho at pamilya. Nakilala ko si Mang Juan, 70 anyos, retired sa Toyota. Nakamakailan lang natuklasan na sinasamantala rin ng mga anak. Nakilala ko si Mang Pedro, 65, biyudo ng 5 taon, naganap na nag-isolate at sinusubukang makihalubilo ulit. Nakilala ko si Mang Mario, 68, hindi nag-asawa at nahaharap sa pag-iisa ng pagtanda. Natuklasan ko na ang problema sa mga walang utang na loob na anak ay mas karaniwan kaysa akala ko. Natuklasan ko na ang eksploitasyon ng matatanda ng sariling pamilya
ay tahimik na epidemya. Natuklasan ko na hindi ako nag-isa sa pagkakamali na nagtulad ng pag-ibig sa pagiging permissive. Pero natuklasan ko rin ang mga lalaking nagawa ng magtakda ng hangganan sa adult children nang hindi nawawala ang relasyon. Mga lalaking nakahanap ng balanse sa pagtulong kapag kailangan at hindi maging ginagamit ng sistematiko. Mga lalaking nagtayo ng malakas na identity sa third age. Pinakamahalaga, natuklasan ko na pwede pala maging masaya sa 63 anyos nang hindi umaasa sa approval ng mga anak. 6 na buwan pagkatapos ng confrontation kay Rafael, ibang lalaki na ako. Physically, mas malakas at healthy. Emotionally, mas stable. Socially, may maliit pero consistent na circle ng male friends. Financially, nagbabalik ako, hindi lang dahil sa 1-0 monthly deposit ni Rafael, kundi dahil tumigil na ang pagdurugo ng pera sa utang. At unang beses sa 3 taon, pagigising ko ng umaga, gusto ko nang mabuhay ang araw. Hindi lang mabuhay, mabuhay ng buhay. Sa 7 buwan, dumating si Rafael sa bahay ko 1 linggo ng hapon. Hindi yon payment day at hindi siya nagpaalam. Basta dumating. Tatay, pwede po ba akong pumasok? Pinapasok ko siya, pero hindi nag-alok ng kape o nagpakita ng automatic na hospitality tulad ng dati. Welcome siya sa bahay ko. Pero kailangan niyang maintindihan na nagbago na ang relasyon namin. Galing po ako sa pagkuha kay Sofia sa bahay ng mama ni Cynthia at naisip kong dumaan para makita ka. Kumusta si Sofia? Tinatanong ka ba niya minsan? Masakit ang balitang yon. Sa loob ng 3 taon, si Sofia ang tanging magandang parte ng pagbisita ni Rafael at Cynthia. Ang 8 anyos kong apo na tumatawag sa akin na lolo, na gusto kong makinig sa kwento ko, na yumayakap ng tunay. Alam ba niya ang nangyari? Alam niyang nag-away tayo, pero hindi ang detalye. At paano niyo ipinaliwanag kung bakit tumigil ang pagbisita? Sinabi namin na kailangan mo munang mag-isa. Sa kahit papaano, may sense si Rafael. Hindi niya isinama si Sofia sa giyera namin. Tatay, pwede po bang magtanong? Sage, paano niyo nalaman ang mga kasinungalingan, ang pera, lahat? Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa kahon sa bakuran, kay Lola Francisca, sa investigasyon na ginawa ko. Nagulat si Rafael sa dami ng impormasyon na naiipon ko. Tatay, hindi po namin akalain na imbestigahan mo. Bakit hindi? Dahil lagi kang nagtitiwala sa amin. Lagi mong pinaniwalaan ang lahat ng sinasabi namin. At inabuso niyo ang tiwalang yon. Tumahimik siya. Nanahimik kami saglit. Iba yung katahimikan na yon. Katahimikan ng 2 taong sinusubukang maintindihan kung may natitira pa silang pagkakatulad bukod sa dugo. Tatay, gusto ko pong ipakita sa iyo to. Kinuha niya ang cellphone at ipinakita ang screen. Conversation nila ni Cynthia kung saan sinasabi ni Cynthia na humingi ulit tayo ng pera sa iyo para i-remodel ang banyo. Sumagot siya na hindi na. Sabi niya hindi na natin gagawin yon. Kailan yan? Last week po. Bakit mo ipinakikita to? Dahil gusto kong malaman mo na naintindihan ko na. Naintindihan ko na mali ang ginawa namin at naintindihan ko na kung gusto ko ng tunay na relasyon sa iyo. Dapat honest yon. Unang tunay na senyales ng pagbabago na nakita ko kay Rafael mula sa confrontation. Hindi lang pagsisisi dahil nahuli. Tunay na pag-amin ng pagkakamali at higit sa lahat, konkretong aksyon para hindi na ulitin. At paano reaksyon ni Cynthia nang sinabi mong hindi? Masama po. Nag-away kami. Sinabi niyang tanga ako. Natatay mo yon at obligasyon mong tumulong. At ano ang sinagot mo? Na obligasyon ng tatay ko na palakihin ako, bigyan ng edukasyon, at bigyan ng kakayahang maging independent na lalaki. At ginawa niya yon. Ang gagawin ko sa buhay ko pagkatapos noon ay responsibilidad ko na. Nagulat ako sa sagot. Mature na sagot ng lalaking naintindihan ang papel ng bawat isa sa healthy family relationship. Yung sagot na dapat lagi niyang sinasabi. Tunay ba yang naintindihan mo o sinasabi mo lang ang akala mong gusto kong marinig? Tiningnan ako ni Rafael sa mata. Tatay, sa loob ng 7 buwan, nagbayad ako ng 1-0. 000 kada buwan sa'yo. 70,000 na pwedeng nasa account ko. Pero nasa account mo. Kung nagpapanggap lang ako ng pagsisisi, hindi ko ibinabayad yon. Tama siya. Madaling magsinungaling sa salita. Pero hindi madaling magsinungaling sa 1-0. 000 monthly sa loob ng 7 buwan sunod-sunod. At ngayon, ano ang gusto mo? Gusto kong subukang buuin ulit ang relasyon natin. Hindi sa dating paraan, dahil mali ang dating paraan. Sa tamang paan. Ano ang tamang paan? Hindi ko po alam. Hindi ko natutunan. Pero gusto kong matuto. Ang hapon na linggong yon, unang beses sa 7 buwan, nakita ko ang anak ko bilang adult,
Hindi bilang grown child na kailangan kong isolve ang lahat ng problema. Hindi bilang exploiter na nagpapanggap ng pagmamahal para makakuha ng pera, kundi bilang 42 anyos na lalaki na gumawa ng malaking pagkakamali at handang magtanggap ng responsibilidad para doon. Rafael, kung gusto mong buuin ulit ang relasyon natin, may mga kondisyon. Ano po yon? Una, tapusin ang pagbabayad ng utang. 1-0. 000 bawat buwan hanggang ma-0 ang 316,000. Hindi negotiable. Siege po. Pangalawa, kapag gusto mong bumisita, magpaalam ka muna at mag-schedule. Hindi ako tambakan ng taong dumadating kapag wala nang magawa. Siege po. Pangatlo, kung sakaling may tunay na emergency, life or death, sabihin mo sa akin ang buong totoo. Walang imbentong kwento, walang itinatago, walang pagmamanipula. Trato mo ako bilang adult na deserve malaman ang totoo. Siege po. Pang-apat, hindi ka na mag-attempt na humingi ng pera sa akin. Kahit ano, kung kailangan, sa bangko ka humingi, sa kaibigan, sa kanino man. Sa akin tapos na yon. Siege po. At pang-5, kung sakaling matuklasan ko na nagsinungaling ka ulit kahit sa ano. Tapos na ang relasyon natin. Walang usapan, walang tawad, walang second chance. Tumahimik si Rafael saglit. Pinoproseso ang mga kondisyon. Tanggap ko po lahat. Kung ganoon, pwede nating subukan. Hindi ko nakuha ulit ang anak ko ng araw na yon. Pero nakilala ko ang lalaking baka sulit kilalanin ng husto. Isang lalaking baka balang araw ay muling maging karapat-dapat tawaging anak. Bagong simula yon, hindi reconciliation, kundi bagong simula. At sa 63 anyos, natuto ako na minsan ang pagsisimula ulit ay mas sulit kaysa ayusin ang nabasag. 2 taon at 3 buwan pagkatapos ng umagang yon sa bakuran, kung saan ko natuklasan ang kahon. Gumigising ako araw-araw ng alas negatibo, 6 ng umaga. Hindi dahil obligado, kundi dahil pinili ko. Gumigising ako dahil may mga gagawin, may pupuntahan, may makikita. Gumigising ako dahil sa wakas natuto akong ang buhay ay hindi lang survival, may dignidad din. Si Rafael patuloy na nagbabayad ng 1-0. 000 kada buwan ng regular. 2 taon na hindi siya nalit kahit isang beses. Mas mahalaga pa doon, 2 taon na hindi siya humingi kahit sentimo. 2 taon na kapag tumawag siya, dahil gusto niyang makipag-usap sa akin, hindi dahil may kailangan. Ang relasyon namin ngayon ay iba sa lahat ng dati. Mas may respeto, mas honest, pero mas may distansya rin. Wala na yung fake intimacy ng tatay-anak na nagpapanggap na klose para mapanatili ang scam. Tunay na closeness ng 2 adult na lalaki na natututong magkakilala ng totoo. Bumisita si Rafael 1 beses sa 1 buwan. Lagi nagpapaalam muna, lagi dala si Sofia. Si Cynthia hindi na muling nakapunta sa bahay ko, at alam naming pareho ni Rafael na mas mabuti na yon. Hindi niya ako pinatawad sa pagtuklas sa scam at sa pagkuha ng consequences. Pero problema niya yon, hindi ko. Si Sofia, apo ko na ngayon 10 anyos. Nagtagal ng ilang buwan bago naintindihan kung bakit nagbago ang lahat. Pero mas matalino ang mga bata kaysa akala natin. Isang araw tinanong niya ako, Lolo, bakit hindi na pumupunta dito sina Daddy at Mommy tuwing linggo? Sinagot ko, dahil minsan kailangang matuto ang matatanda na maging mas honest sa isa't isa. Nag-isip siya at sabi, gets ko na. Parang kapag kailangan kong matuto na huwag magsinungaling tungkol sa homework. Ilang beses tayo, mga lalaki, tumitiis ng kawalang galang sa ngalan ng kapayapaan. Ilang ama ang nagpopondo ng sariling pagkaapi. Sa 63 anyos natuto ako na hindi kailangang tanggapin ng lalaki ang mga mumo mula sa taong binigyan ng buong handaan ng oportunidad. Na ang pagiging ama ay hindi nangangahulugan ng pagsasamantala. At na hindi kailanman, huli para bumangon ang isang lalaki. Kung ang kwentong ito bilang ama ay tumama sa iyo, gusto kong malaman kung saan ka nanonood. Isulat mo sa comments ang iyong lungsod, probinsya, o bansa. Ipapaalam mo sa akin na nakarating sa iyo ang mensahe. At kung kilala mo ang ama na tumatanggap ng mas mababa sa deserve niya, i-share ang video na to. Dahil maraming lalaki ang kailangang maintindihan na ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili, pangangailangan yon. Kung nagpaisip sa iyo ang kwentong ito, mag-iwan ng comment kung saan ka nanonood. Isulat mo rin kung ano ang naramdaman mo habang binabasa ito. Sabihin mo, kailangan mo na bang magtakda ng hangganan sa mga anak mo? Naramdaman mo bang hinintay ang respeto mula sa sariling pamilya? Paano mo hinintay yon? At kung nag-isip ka dahil dito, mag-like at mag-subscribe sa channel para masamahan mo ang mga totoong kwento ng mga lalaking pumili ng dignidad. Dahil dito hindi kami nagkukwento ng mga biktima. Nagkukwento kami ng mga bagong simula.
Isang yakap mula sa Valenzuela, kung saan nakatira ako ngayon sa bahay na tunay na akin, kasama ang mga kaibigang tunay na kaibigan, at may buhay na tunay na nabubuhay. At tandaan mo, higit pa sa pamilya ang itinayo mo. Itinayo mo ang isang lalaking deserve ng respeto.